Tapos ay hinahataw sa ulo para mas madaling mapatay. Mukhang nagkatay ka ng mag-isa, Aling Rhea. Wala kang katulong? Tanong ni tatay. Tumango naman ang matanda. Wala naman umano siyang katuwang. Sayang nga daw umano ang dugo nung kinatay niya gawa ng malakas daw kasi. Pumapalag. Kaya hindi na niya nasahod lahat. Sinabawan o pinaasiman na sampalok na merong langka ang ulam nun. Napakabango umano, sabi ni tatay. Paboritong paborito yun sa probinsya. Naupo sila sa may lamesa. Kumain. Masarap. Sabaw pa lamang umano ay hindi na napigilan ni tatay na maparami ng kanin nun. 2 tao lamang ang tanging hindi kumain. Si Fred at si nanay. Hindi umano maintindihan ni nanay kung bakit parang hindi niya nagustuhan ang lutong yon. May kakaibang lansa itong hindi masalo ng sikmura niya. Ultimong yung sabaw para kay nanay ay nanlilimahid. Samantalang si Fred naman ay takot na takot kumalaw. Tila yata nakalimutan na ni tatay yung paghihinala kay Aling Rhea nun. Kumain sila ng kumain. Ang hindi nila alam, habang itong si Aling Rhea ay titig na nakikipag-usap kanila tatay at sa kapitan, si Fred ay tumitingin-tingin sa paligid nun. Hindi ito mapakali na palingon-lingon. Hanggang sa, ewan niya ba kung saan nakuha ng bata ang tapang niya, pero kinuha niya umano ang flashlight na hawak ni nanay dahil may naaaninag siya doon sa may sulok ng silong na yon. Doon niya tinutok ang ilawan at doon nila nakita ang damit ng kanyang kaibigan. Punong-puno ito ng dugo. Nang makita ito direkta nila tatay ay bigla silang napatigil sa pagkain. Siya naman ding tayo ni Aling Rhea. At noong una ay tila ba wala itong kaalam-alam. Sigurado ka, Fred? Yan yung damit ng kaibigan mo? Tanong ng kapitan. Tango ng tango ang bata nun. Aling Rhea, nasaan ang may-ari ng damit na yan? Tanong nila sa matanda. Napakalutong umanong nagmura si Aling Rhea nun. Mura ng mura na gumagalaw ang mukha nito na nanginginig. Tanging mura lamang ito at nawala ang pagiging maamo sa mukha niya. Aling Rhea, huminahon po kayo. Saan mo ba nakita yung damit at nasaan ang may-ari? Tatanong lang naman kami. Galit na galit si Aling Rhea na sinasabing wala daw silang utang na loob. Pinakain sila. Binibigyan pa sila ng pagkain tuwing umiikot ito sa umaga, pero parang ang sama-sama ng tingin sa kanya. Sa isang iglap ay bumaliktad ang talukap ng mga mata ng matanda. Bagamat kakaiba na ang nararamdaman nila tatay patungkol kay Aling Rhea, ay nagawa pa rin nila itong tanungin ulit. Sa huling pagkakataon, kung nasaan ang katawan ng may-ari ng damit na yon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inaangat ito, sabay turo sa mangkok na merong karne